Okay, pag-usapan natin ngayon ang isang, medyo pamilyar na sakit. Sigurado ako marami sa inyong nakaranas na nito pero di nyo lang alam kung anong tawag. So, halika't alamin natin ang kwento ni Bentong Robot. Ayan, tingnan nyo to. Dito pa lang makikita na natin yung problema, di ba? Sa kaliwa, kapag laro ang pinag-uusapan, nako, si Bentong parang si Flash sa bilis. Pero tingnan mo sa kanan, kapag may utos na, bigla siyang nagiging parang sirang robot. Ano kayang nangyayari sa kanya? So, sino nga ba tong si Bentong? Well, siya yung subject ng case study natin. Isa siyang batang Kristiyano na sobrang taas ng energy. Alam mo yun, yung tipong kapag nayaya mo ng basketball, grabe, wala nang makakapigil. Napakabilis, sobrang sigla, all out kumbaga. Pero, dito napapasok yung misteryo. Kasi may isang partikular na sitwasyon kung saan bigla na lang siyang tinatamaan ng isang kakaibang sakit. At ang trigger, isang simpleng healing lang mula sa kanyang nanay. Ayan na, ito lang naman yung utos, oh. Bentong, anak, pakiligpit naman yung mga laruan mo at mag-pray ka na rin pagkatapos. Napakasimple lang, di ba? Ligpit at dasal. Pero para kay Bentong, dito na nagsimula ang lahat ng sintomas. At heto na nga, nagsimula na yung mga simptomas. Unang-una, yung mga paa niya. Mula sa pagiging parang si Flash, bigla na lang daw naging kasing bigat ng semento. Yung kilos niya, parang earth, halos di na maikapagbang. Hindi pa dyan nagtatapos, sumunod naman yung mga kamay niya, bigla na lang daw nanigas. Parang di na niya maigalaw para abutin o pulutin yung mga laruan sa sahig. So paano na siya makakapagligpit niyan, di ba? At grabe, pati leeg niya dinamay. Parang kinakalawang daw, kaya hindi na niya mayuko yung ulo niya para manalangin. Grabe, kompleto Ricados, no? Mula ulo hanggang paa, may sintomas. At syempre, may self-diagnosis pa siya. Tingnan mo naman ang drama. Sabi niya sa nanay niya, "Nanay, parang naging lumpo po yata ako bigla. Hindi po talaga ako makagalaw." O di ba, grabe. Pero yung nanay niya, matalino. Hindi basta-basta naniwala sa drama. Meron siyang sariling paraan para malaman ang totoo. Tawagin na lang natin itong the candy test, isang napakagaling na diagnostic procedure. Kaya heto yung tanong, kung totoo nga ang may sakit si Bentong, ano kaya ang lunas? May gamot ba para sa biglaang pagiging robot o pagiging lumpo? Eto na. Eto yung gamot na inireseta ni nanay. Naglaglag lang siya ng chocolate sa sahig, sabay sabi ng mga mahiwagang salitang yan. Tingnan natin kung anong nangyari. Aba, parang magic. Biglang gumaling si Bentong. Kumaripas ng takbo para kunin yung chocolate. Walang bakas ng pagiging robot o lumpo. So dahil dyan, successful ang candy test at may opisyal na diagnosis na tayo. At ito na nga ang tawag sa sakit niya, selective lumpo. Ang definisyon galing mismo kay nanay, isang kondisyon kung saan okay ka naman, nakakalakad ka kapag gusto mo yung gagawin mo, pero kapag utos na, lalo na utos ng Diyos o ng magulang mo, bigla kang nagkakasakit. Pamilyar ba? Ngayon, bakit ba natin to pinag-uusapan? Kasi yung kwento ni Bentong, hindi lang yan para sa mga bata. Ang selective lumpo ay isang bagay na baka nararanasan din natin mga matatanda na at ito ay nagpapakita ng isang mas malalim na issue. Dito natin makikita ng sobrang linaw yung pinagkaiba, no? Kasi yung tunay na lumpo, di ba, hindi talaga sila makalakad kahit gusto nila. Gets natin yon? Pero itong selective lumpo, ayaw lang talagang lumakad dahil ayaw. So yung problema pala, wala sa paa, nasa pag-ayaw. Usapin pala to ng kalooban, hindi ng katawan. Kaya, ang pinakaugat talaga ng lahat ng to, hindi yung pagkalumpo ng katawan. Ang tunay na issue ay ang pagkalumpo ng puso. Isang puso na unti-unting tumitigas, hindi na gumagalaw para sa Diyos, at ito pa, laging may dahilan, laging may excuse para hindi sumunod. At dito na nagtatapos yung atong pagsusuri sa kwento ni Bentong. Iniiwan ko sa iyo tong tanong na to para pagnilayan. Ikaw, kailan ka nagiging robot? Sa anong mga sitwasyon bumabagal ang kilos mo dahil lang ayaw mo sa pinapagawa sa'yo, lalo na kung para naman yun sa ikabubuti mo o para sa Diyos?